February 23, ang unang araw, ang simula ng 4 na araw na confirmation of charges hearing ni Rodrigo Rua Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas. Ha? Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Tulad ng mga nasabi ko sa mga vlog ko, ang February ay nakasentro ito kay Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na si Sara Duterte. Imagine ninyo mga kabunyog ang sitwasyon. Si Sara Duterte ay may kaso sa impeachment sa Kamara. Ang kanyang kaso, katiwalian, korupsyon. Ayan ha. Yan yung kaso ni Sara Duterte na haharapin sa impeachment sa Kamara. Mga next week, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee. Ayan. Si Rodrigo Duterte naman, crimes against humanity dahil sa mga pagpatay ng napakarami nating kababayan sa madugong war on drugs nung panahon ng kanyang panunungkulan. So, tingnan nyo mga kabunyog, mga kababayan, ano? Talagang, anong pinapakita nito? Anong pinapakita nito? Si Rodrigo Duterte, mga pagpatay ang kaso. Crimes against humanity, ICC. Si Sara Duterte, sa Kamara, kakaharap ng impeachment. Ang mga kaso, grabing paglulustay sa pundo ng bayan. O yan, kay Sara naman yan. Yung mga kaalyado naman nila, tulad nila Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, ay may kaso naman ng mga anomalya sa flood control. Ang mga kasama rin nila, kaalyado, si Bato nagtatago, si Bongo natatakot na dahil posible nang lumabas ang warrants of arrest nila. Yan ang mga nangyayari ngayong buwan ng Nobyembre, ay ng Pebrero. At mag-extend pa ito hanggang sa Marso. Hinamon niya ng matagal ang ICC na yan. Anong sabi ni Duterte? Go ahead! Ba't hindi nyo pa ako arestuhin? Actually, nasa hearing siya nun sa Kamara, no? Nasa hearing siya sa Kamara dun sa Quadcom. Simulan nyo na, ICC. Baka mamatay na ako, hindi nyo pa ako maaresto. So, hinamon niya ang ICC. Hindi niya akalain, talagang maaaresto siya ng ICC. Kahit sila Bato de la Rosa, matagal nilang hinamon ng ICC. Nasaan na yan ang ICC? Go ahead! O ngayon, nasaan na si Bato? Nagtatago. Nagtatago, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito yung klase ng pamumuno na pinapakita ng mga Duterte sa atin. Anong kaso? Crimes against humanity. Imagine niyo, alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, nagtuturo ako ng law sa Ateneo. Imagine niyo na ang bansang Pilipinas, the only Christian country, tayo lang ang Kristiyanong bansa dito sa Asia. Dito sa Asia, and yet magkakaroon tayo ng kaso ng mga pagpatay ng ating mga kapwa Pilipino. Grabe. Sa atin nga, ang makapatay ka lang ng isa, dalawa. Grabe naman yan. Tapos, di ba, nung nagkaroon ng ng pagpatay doon si Ampatuan sa Maguindanao, anong sabi? Grabe, 52, nagawan patayin yan. Na na tayo nun Ampatuan massacre yun. Maguindanao massacre. Ay ito kay Duterte. Grabe, 25,000 to 35,000. At nang ginagawa nila yan, parang pag nagpumapatay sila ng tao noon, gabi-gabi may balita tayo sa may nangyayaring pagpatay. Tapos yung mga kababayan natin, ewan ko, Kristiyanong naturingan, pero okay sa kanila ang pagpatay. Talaga ako, mga kabunyog? Grabe talaga, hindi ko na talaga maisip anong nangyari sa bansa natin. Yung mga kababayan natin na okay yung pagpatay ni Duterte. Ang tinatanggap ng pulis ang napatay nila, hindi naman 25,000 sabi ng pulis. Hindi naman 35,000, 6,000 lang. Yan yung tinanggap nila, Yan yung tinanggap nila. 43 lang ang kaso sa ICC. Sa tingin mo ba, 43 lang ba ang pinatay? 43 lang ba ang pinatay sa panahon ni Duterte? Tinanggap na nga ng pulis Ang sabi nila 6,000 ang napatay. Pero nanlaban yan.
Nanlaban yan. Yang 6,000 na yan, nanlaban yan. Tapos sabi nung DFA Secretary pa noon, si Cayetano, in-interview sa Al Jazeera, anong sabi nung nag-i-interview sa kanya? Sa Tagalog sa Tagalog. Ibig mong sabihin, yung 6,000 na yun, lahat ng laban? Alam niyo yung sagot ni Cayetano? Ha? Sabi niya, yes! Grabe. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, sino ang makakaisip na mapapanagot si Duterte? Wala. Walang nag-iisip niyan. Kasi si Duterte nga, ganun din sila, bato. Wala sa ating makakagalaw dito. Ang mga pulis, hawak natin yan. Kahit hindi na tayo presidente, kahit wala na tayo sa administrasyon, yun yung iniisip nila nun. Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, kahit ako, mga abogado, sa aming mga abogado, grabe ang turo sa amin ng due process, due process of law. Imaginin mo yung mga pinatay nating mga kababayan, hindi dumaan sa due process of law yun. Kaya nga extrajudicial killings eh. Bakit extrajudicial? Kasi wala naman tayong judicial killings. Wala na tayong judicial killings kasi ayaw natin ng death penalty. Kasi sabi natin, ang tao kahit may kasalanan, hayaan nating magbago kasi ano naman yan, tao yan. Diyos lang ang may kapangyarihang pumatay ng tao. Kaya ang kumukuha lang ng buhay, Diyos. Kaya ayaw natin ng pagpatay ng tao, inalis natin yung death penalty. Nabalitaan nyo noon, yung napatay si Ichigaray. Noon kasi may death penalty tayo, panahon ni may death penalty tayo. Tapos nung binitay si Ichigaray, lethal injection dahil sa rape sa kanyang anak. Ano ba yun? Ano nga lang nyo yun anong tawag doon? Statutory rape. Ibig sabihin ng statutory rape, minor kasi. Tapos ayaw natin na pumapatay ng tao, sabi natin, Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay. Kasi nung nakita natin yung mga pinapatay noon sa electric chair, naaawa tayo. Kahit naman kriminal yan, wag natin patayin. Tapos nung pinatay si Ichigaray, lethal injection, naawa din tayo. Kaya sabi natin, wag na yung pagpatay. Pero panahon ni Duterte, kung mga kababayan natin, para sa kanila, tama yan, patayin nyo na yan. Imagine nyo yan, mga kabunyog. Mabuti na lang mayroong ICC. Mabuti na lang mayroong ICC. Kasi dito sa atin, kung dito sa atin, wala yan. Wala yan, sa totoo lang. Kaya nga maraming naghinanakit kay Bam Aquino. Bakit naman sinabi niyang ideally, dito sana dapat nililitis? Ideally, pero imaginein mo naman ang pinatay. Yun nga lang kaso ni Ampatuan, 52 yung pinatay. Nahirapan na tayong i-handle. Kumbaga na abala, grabe na. Ang hirap i-handle ng mga testigo, ng mga maaabala. Samantalang sa ICC, mayroon na silang kulungan doon. Mayroon na silang mga judges na ang expertise talaga, crimes against humanity. Dito sa atin, wala naman, hindi pa tayo, dyan sa mga crimes against humanity na yan. Kahit ang mga piskal natin, hindi pa nga kabisado yung crimes against humanity na yan. Bakit? Sige nga, mayroon na bang crimes against humanity na kaso sa Pilipinas? Nasa batas natin yan. Pero wala pang nakakasuhan ng ganyan sa Pilipinas. At dito sa atin, bakit tayo hindi nag-iisip ng crimes against humanity? Bakit? Naisip nyo ba na magkakaroon ng patayan sa atin ng aabot ng 6,000? Aabot ng 25,000? Wala. Hindi natin inisip yan. Hindi natin inisip. Kristiyanong bansa tayo. Kristiyanong bansa tayo. Kaya anong nangyari? Ang ginawa nila Duterte, wala nang batas-batas. Wala nang mga judicial hearing na yan. Patayin na lang yan. Palabasin na lang natin na pinatay ng mga vigilante. Yan na yung riding in tandem. Palabasin na lang natin ang laban. Yan na yung inoperate ng mga pulis sa Kapidiya. And yet, pumalakpak ang ating mga kababayan. Palakpak sila. Imagine niyo yan, mga kabunyog. Imagine niyo ang nangyari sa bansa natin. Tapos gusto nilang ibalik yun Minsan pa napatunayan natin, God works in mysterious ways. Kaya ako talaga, ang nakita natin dito, sila Duterte, panahon na nakaupo sila,
Anong ginawa nila? Unang ginawa nila Duterte, dapat ang magsagawa ng operation, trusted natin. Yun yung ganun ang ginawa, no? Ganun yung ginawa nila. So paano nila masisigurado na walang magka-traidor sa kanila? Ang ginawang chief ng PNP ni Digong, si Bato. Subok niya na sa Davao. Ang ginawa niyang PDEA chief, sila Pinya. Subok niya na rin sa Davao. Ang ginawa niyang mga matataas na opisyal ng PNP, sila Vicente Danao, mga galing din sa Davao. Ang ginawa niyang NBI chief, si Dante Giran, dati ding regional director ng NBI sa Davao. Nakikita niyo na, lahat Davao. Lahat subok nila sa Davao. Kasi doon nila yan unang ginawa eh. Nung mayor si Duterte, hindi pa naman nila hindi pa yan. Davao pa lang yan. Davao Death Squad yan eh. Davao Death Squad. Pero sino ang magagaling sa ganyan? Na kahit anong ipagawa mo, gagawin nila. So anong ginawa ni Duterte? Ang ginawa ni Duterte, ang PNP chief si Bato de la Rosa. Subok niya na yan. Ang ginawa niyang PDEA chief, si Isidro Lapiña. Subok niya na rin yan. Davao din yan. Ang ginawa niyang NBI chief, si Dante Giran. Si Dante Giran. Ginawa niyang NBI chief. Ang ginawa niyang PNP chief, ang ginawa niyang DOJ secretary, subok niya na rin. Dati ng abogado sa mga Davao Death Squad. Pinagtanggol ang mga pulis na nakasuhan doon. Si Vitaliano Aguirre. Kabrad niya sa San Beda. Yun. Kaya nakita nyo, yung kanyang mga in-involved sa mga operations na yan ng mga pagpatay, lahat trusted niya. Vicente Danao, Bato de la Rosa, Dante Giran, Isidro Lapiña, Vitaliano Aguirre, ang tagadala ng kanyang mga utos, ang tagabigay ng mga rewards, si Bongo. Yan Tapos bumuo siya ng national team. Yung national team para magsagawa ng mga pagpatay. Sino yon? Sila Ruyena Garma. Trusted na naman ni Duterte. Ruyena Garma. Yung grupo nila Leonardo. Yan yung tinatawag nating national machinery. Yan yung makinarya ng mga pagpatay na nagsagawa ng tinatawag na common plan. At yan ay hindi isolated case. Systematic yan. Sistematiko, planado, state policy yan. Kaya nga siya naging crimes against humanity kasi hindi naman isolated case ang lahat ng nangyari. Isang organisado, koordinado, sistematikong common plan. Lahat sila involved sa ganyan. Kaya yan naging crimes against humanity. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, para hindi sila mapanagot, anong ginawa nila? Lahat ng nagsagawa ng operation sa taas, tao nila, mga Davao Boys, yan si Dante Giran ng NBI, si Isidro Lapiña ng PDEA, lahat yan, subok na yan ni Duterte sa Davao. Tapos ang iniisip nila, paano? Member pala tayo ng ICC, baka makasuhan tayo dyan. Nag-withdraw sa ICC noong 2018. 2018, kalagitnaan ng drug war, nag-withdraw sa ICC. Ang sabi nila Duterte, wala na, hindi na tayo kaya ng ICC, wala na yung jurisdiction sa atin. Yan din ang ginawa nila Panelo. Kasi Presidential Legal Counsel si Panelo, yun yung advice. Akala nila, dahil umalis na tayo sa ICC, wala na. Wala na sa atin ang ICC. Ay ang problema, nakalagay doon sa Rome Statute Nag-member tayo sa ICC, pumirma tayo sa Rome Statute, may nakalagay doon. Anong nakalagay doon? Yung mga krimen na nangyari sa panahong member pa tayo, may jurisdiction pa ang ICC doon. So hanggang kailan tayo member? March 2019. So lahat ng pagpatay nung panahong member tayo, kailan yon? 2011 to 2019. Yung mga pagpatay na yan sa war on drugs ni Duterte mulang Davao hanggang maging presidente, sakop yan ng ICC. May jurisdiction dyan. Yan. Doon sila nagkamali. Ang akala nila, dahil umalis na tayo sa ICC, wala nang jurisdiction. Hindi. Ngayon, ang inisip nila, dapat ang presidente sa 2022, hindi tayo isusurrender sa ICC. Di ba? Anong nangyari? Ang gusto ni Duterte, makasiguro. Gusto niya makasiguro. Para talaga sigurado tayo, dapat ang presidente sa atin. So, si Duterte, ang gusto niya, si Sara. Si Sara ang magpresidente. Para wala talagang walang kawala. Kahit sino
kahit ano pang mangyari, hindi siya isusurinder sa ICC, si Sara. Paano kung may mangyari kay Sara? Paano kung may mangyari? Presidente siya. Dapat yung Vice President, atin pa rin. Sino yon? Si Bongo. Yan yung kanilang mga kabunyog. Yan yung kanilang plano. Ang presidente ay si Sara, ang vice presidente si Bongo. Kasi ang sinasabi ni Duterte, dapat sigurado tayo. Ang problema, ayaw ni Sara kasi may away siya kasi Bongo. Nakumbinsi si Sarang mag-vice kay PBBM. Walang nagawa si Duterte. Nanalo ngayon yung Marcos Duterte. So tuwang-tuwa yung mga DDS. Tuwang-tuwa sila. Sabi nila, wala. Talagang tuloy-tuloy ang ng Duterte kasi ang presidente Marcos, uniteam. Kaya lang anong nangyari? Anong nangyari? Nag-away ang Marcos at Duterte. Dahil saan? Sobrang takaw ni Sara Duterte sa sa pundo eh. Sobrang takaw sa pundo. 11 days lang naubos yung 125 million. Binigyan na ni PBBM ng 125 million noong 2022 December. Naubos in 11 days. Tapos noong 2023, ang budget niya sa OBP, 2.3 billion. Mayroon pang confidential funds na 500 million sa OBP. May confidential funds pa na sa DepEd na 125 million. Ubos talaga. Matindi. Kaya sabi ni siguro nila PBBM, grabe. O ngayon, yung mga gusto pa ni Sara, hindi sinunod ni PBBM. Ano yung una? Maging DND chief siya. Bakit naman siya gagawing DND chief? Baka mag-codita si Sara. Pangalawa, ang gusto ni Sara, yung chopper, iservice niya pauwi, gabi, hapon-hapon. Hapon-hapon o gabi-gabi, pag umuwi siya sa Davao, para daw bago matulog yung mga anak niya, nandun na siya. Hindi na pwede yun. Grabe ng abuso yun. At ang pangatlo, yung Mindanao Railways. Gusto nila ituloy, punduhan ng China. Hindi na tinuloy ni PBBM yun. China na naman, utang. Ang pang-apat, dapat yung speaker ng House, si Gloria Arroyo, kaibigan ni Sara, ay hindi naman pwede. Dapat ang speaker ng House, tao ni PBBM, yung pinsan niya, si Romualdez. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yung lahat ng gusto ni Sara, hindi naman binigay ng administrasyon. Nagalit ngayon si Sara. Lumitaw na yung kanyang pagiging bratinila. Yan, nag-away ngayon. Nag-away na ngayon yung Marcos at Duterte. Dahil nag-away na ang Marcos at Duterte, mayabang pa rin sila Sara. Mayabang pa rin ang mga Duterte. Minumura na si PBBM, binabastos na si Lisa Araneta, tinawag ng tambaluslo si Romualdez, tapos may mga pagbabanta na sa buhay ng presidente, yung assassination. Ngayon, wala na. Talagang tumindi na, lumalim na ang away ng Marcos at ng Duterte. Kaya, nung lumabas ang arrest warrant, wala na. Sinurrender na ng gobyerno si Duterte sa Interpol hanggang sa madala sa ICC. Nabigla sila Duterte doon. Kahit si Dugong hindi makapaniwala doon. Hindi nila inaasahan yon. Inamin yan ni Atty. Martin Delgra. Sabi nila, pagbaba namin sa Hong Kong, hindi namin inaasahan, nandun na pala ang mga arresting team kay Duterte, nandun na sila Torre, hindi nila inaasahan yon. Kasi ang inaasahan nila Duterte, dadaan yan sa proseso, aarestuhin yan, tapos lalabanan yan sa korte. Wala. Hindi nila naisip yun, nakalagay sa Republic Act 9851, ang opsyon ng gobyerno, dalawa, surrender or extradition. Ang pinili ng gobyerno, surrender. Wala silang nagawa. Kaya, so ngayon, sumurrender na si Duterte. Sumakay na siya sa private jet, dinala na siya sa ICC. Bago naglanding yung eroplano, nag-deliver pa ng message si Duterte. Sabi ni Duterte, yan yung last time na napanood natin si Duterte nagsalita. Bukod dun sa ICC mismo, yung voluntaring nagsalita siya sa eroplano. Sabi niya, maglalanding na kami sa The Hague. Maglalanding na kami. Mahabang laban ito, makukulong ako. Tanggap ko na kung ano itong nangyari sa akin. Kung ano man itong nangyari sa akin, ako na ang mananagot dito. Yan. Yan yung nangyari, mga kabunyog, mga kababayan. So, parang ang nangyari sa mga DDS, sa mga Duterte, sa mga supporters nila, hindi sila makapaniwala na mangyayari ang lahat ng ito.
Ang hindi nila nauunawaan, crime does not pay. God works in mysterious ways. Di ba? Sinong mag-iisip na madadala si Duterte sa ICC? Wala. Kahit nga ako, hindi ko na rin maisip yun. Sabi ko, talo si Leni Robredo. Talo. Panalo ang Marcos at Duterte. Hindi talaga mapapanagot si Digong nito. Yung pala, may ibang plano ang Diyos. Ha? May ibang plano ang Diyos, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang isang lesson natin dito, huwag tayong mawala ng tiwala sa Diyos. Akala natin noon, yung paglaban natin para sa hustisya sa mga krimeng nagawa ni Duterte, yung mga pagpatay sa war on drugs, akala natin hindi na mapapanagot yan. Bakit naman, sabi natin, Diyos ko, bakit naman hindi mo pinanalo si Leni Robredo? Bakit ang pinanalo mo, Marcos Duterte? Hindi man lang mapapanagot ang mga gumawa ng pangapagpatay. Grabe ang ginawa nila. Pero hindi eh. May ibang plano pala ang Diyos. May ibang plano ang Diyos. Kaya sa ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ako, lagi ko na lang sinasabi, God works in mysterious ways. Ha? Ano yun eh, nung natalo tayo nung 2022, natalo si Leni, sabi natin, ano ba yan? Bakit pinayagan ito ng Diyos na hindi man lang ba natin mapapanagot ang mga Duterte sa nagawa nilang krimen? Lalo na si Digong, sila Bato de la Rosa, yung mga pagpatay na nangyari, ganun na lang yun. Tapos yung paghahari ng China sa atin, kontrolado tayo ng China, paano yan? Nanalo si Marcos at si Duterte, magpapatuloy ang ginawa ni Duterte. Hindi mabibigyan ng katarungan ang mga biktima. Pero mayroon palang ibang plano ang Diyos. Anumang yabang ng mga makapangyarihan, anumang hambog ng mga makapangyarihan, sa bandang huli, walang krimen na hindi pinagbabayaran. Medyo matagalan man ang hustisya, pero sa bandang huli, mangingibabaw ang hustisya. Yan yung malinaw dyan, mga kabunyog, mga kababayan. God works in mysterious ways. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.